Ano, shoutout ka na, sinishoutout mo? Naging priority sa part na yon. Mas lalo daw tutumal. Alam ko na hindi biro yung pinagdaanan nyo nung nag-apply kayo. Good morning mga kabiwan mo to. Welcome na naman po sa ating panibagong vlogs. Kung bago kayo sa channel ko, please do like, share, comment, and subscribe. Paki-hit na rin po yung notification bell para every time na mag-upload ako ng video, updated kayong lahat. For today's vlog is pag-uusapan natin yung issue ngayon sa social media na regarding dun sa dalawang food delivery courier dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat po na sasabihin ko is based lang po dun sa nakuha kong mga impormasyon, based lang sa obserbasyon ko. And kung may mga mali o hindi tama di sa mga sinabi ko, o may mga idea kayo na mas malalim regarding sa issue na to, comment lang po kayo sa baba. Bali, ang pinaka issue kasi natin dito is nagkaroon ng mass hiring si Grab na exclusive para sa mga food panda rider. So yun yung po yung dalawang nangungunang food apps delivery dito sa Pilipinas. Silang dalawa po yung naglalaban pagdating sa food deliveries. Kasi may mga lumabas na sa social media regarding dun sa mass hiring ni Grab dun sa mga food panda, exclusive for food panda rider. Para sa akin, medyo alarming yon, lalo na ginawang hiring ni Grab is lahat ng food panda rider na mag-a-apply na may bag, ibig sabihin yung big bag nila, yung ginagamit nila pang delivery, ay isusurrender nila sa mismong Grab once na nag-a-apply sila. So isa sa mga requirements ni Grab yon na kailangan meron kang big bag. Kung wala kang big bag, hindi ka nila tatanggapin. Tapos ang kapalit nun is magkakaroon sila ng service type na food, ibig sabihin rekta food agad. So dun sa mga hindi nakakaalam kung ano yung food, ayun po yung service type ni Grab na exclusive lang para sa pagdi-delivery ng food. Pero ang sistema doon, kasi masyadong maraming Grab Rider Express naman ang medyo hindi nagustuhan yun. Kasi paliwanag ko sa inyo, may service type si Grab na express at food. Magkaiba po yun. Sa express po, mga parcel, documents, kung ano-ano mang bagay na hindi eatable ang i-deliver mo, mga things lang. Hindi katulad doon sa food, is exclusive for food lang, food deliveries. Ang pinag-uusapan natin dito yung issue, hindi natin pinagkukumpara yung mga rider, hindi tayo gumagawa ng brand wars o kung ano man tawag nila doon. Hindi tayo nagawa ng issue gano'n. Ang pinag-uusapan natin yung mismong issue dun sa pag-a-apply na yon. Ayun nga, medyo nainis nga yung mga Grab rider, lalo na yung mga express. Kasi napakaraming Grab Express na nanghihingi ng food service kay Grab kasi medyo napapagod na sila sa pag-e-express kasi nga malayuan. Yung sa kanila, yung sa mga part nung Grab Express, yung iba sa kanila taon na sila nag-e-express, kaya gusto nila magkaroon ng food para medyo makapagpahinga-pahinga sila, malapitan na lang yung delivery at mas mataas ng dihamak yung rate nila, yung fare o yung delivery fee. Hindi nyo silang masisisi ron kasi ang hiring ni Grab kasi is once na food panda rider ka, automatic active agad yung food deliveries mo, hindi ka na mag-e-express. Yun yung kinakainis ng mga Grab Express kasi taon sila nag-TS para magkaroon ng food. Hanggang ngayon nagre-request sila ng food at hindi sila napagbibigyan. So yun yung pinaka-concern nila ron. Pero siyempre sa part naman ng mga food panda rider, hindi nyo naman sila pwede sisihin doon. Hindi naman nila dapat sila sisihin doon. So sa management ang issue doon. Kasi siyempre sa part naman ni food panda rider, kukunin nila yung pagkakataon na yon, di ba? Lalo na hindi maganda ang sistema ni food panda ngayon. Masyadong toxic, masyadong bumaba na yung fare ni food panda. Yan mga kabiwan mo to, bago natin ituloy yung issue natin, magsa-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Aboy TV. So shoutout sa iyo, Paps. Maraming salamat sa panonood at suporta mo. Ride safe sa iyo.
Kay Sunny Ray Salazar, yon, kay Sunny Ray Salazar, shoutout sa'yo, ingat ka, ayusin mo buhay mo. Pa-shoutout ka ng pa-shoutout. Hindi ko naman alam kung nanonood ka. So yun siya, ride safe sa'yo Sunny Ray Salazar. God bless sa'yo and more deliveries to come. Kay Biyahe ni Boy, so shoutout kay Biyahe ni Boy. So maraming salamat sa pagsuporta mo sa akin. Ride safe, God bless. Kay John Kenneth Hamoy, yon, kay John Kenneth Hamoy, shoutout sa'yo. Grab rider siya, kasama ko siya sa tropang Walter na tumatambay. Mga grab rider po kami na tumatambay sa Walter. Kaya tawag sa amin is mga tropang Walter. Team Walter. Ayan po. Kay Allen Manalyo, so shoutout sa iyo Paps. Maraming salamat sa suporta. Ride safe and God bless sa iyo. Kay Marvin Louie Pareño, so shoutout sa iyo Paps. Maraming salamat sa panonood ng mga videos ko. Ride safe and God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Yun nga mga kabiwan mo to, hindi natin masisisi yung mga Food Panda rider na mag-apply kasi napakagandang opportunity nun. Lalo na alam din naman ng mga Food Panda rider na diretso sila po, hindi sila mag-e-express. So napakalaking bagay sa kanila nun. Kasi yun lang naman po ang isang sa mga pinag-iisipan ng mga ibang rider na pag nag-apply ka sa Grab is mag-e-express ka muna. Nasa 200 deliveries muna ng express bago kayo magkaroon ng food. Yun yung sistema niya. So kailangan may experience ng bawat rider yon na nag-a-apply kay Grab. Ayan mga kabiwan mo to, dito muna tayo sa ating tambayan. Yan mga kabiwan mo to, after 15 minutes pinasukan na tayo ng first booking of the day natin. Maganda-ganda yung fare natin, 108. Medyo malayo siya. Papunta ngayon tayo sa Sinangag Express. Dito sa suki tayo ng Sinangag Express dito dahil lagi tayo nabiyahe ng maaga. Yan mga kabiwan mo to. Dito na tayo sa ating first pick up of the day, Sinangag Express. Ayan mga kabiwan mo to, nakuha na natin ang ating first delivery of the day, ang ating Buena Mano. Babiyahe tayo ng 6.1 kilometers, aabutin tayo ng 14 minutes at ang fare nito is nasa 108. So magandang Buena Mano to para sa atin at hindi naman tayo nahirapan na makakuha ng ating first order. Pinasukan agad tayo. Yan mga kabiwan mo to, balik tayo dun sa issue o topic natin ngayong araw na to, sa yung purpose ng vlog natin ngayong araw na ito. Doon sa mga Food Panda rider na nag-apply doon sa Marikina Hub, shoutout sa inyo lahat dahil alam ko na hindi biro yung pinagdaanan nyo nung nag-apply kayo. Kasi mga kabiwan mo to, sinikreto po yung applyan na yon para hindi po dumugin, pero nalaman pa rin po ng mga ibang Food Panda rider yon. Actually ilang araw din nangyari yon, yung applyan na yon. Ang nangyari kasi is first 200 lang ang applyan. Yun yung cut off nila. Every first 200 lang po ang tatanggapin nila, accommodation nila sa isang araw. Pero dahil nga nalaman ng ibang rider, so dinumog siya. Sa pagkakaalam ko, nung araw na yon, kailangan nila is 200 lang po. Pero ang mga nagpunta almost 1,000. Ganun po katindi. Yung iba po, grabe po yung sakripisyo nilang ginawa nila. Yung dito sa part ng mga taga Dasma, alas 10 pa lang po ng gabi, nagsialisa na po sila rito. Nag-abang na po sila doon, pumila na po sila doon. Mga walang tulog, mga pagod dahil tabot sila ng maghapon hanggang gabi. Yung iba hindi pa na-accommodate kasi hindi na talaga kaya, pinauwi sila. At marami rin pinauwi na hindi talaga pwede, na hindi nakapag-apply talaga sa sobrang dami, na hindi, kumbaga sinala na agad sila ron bago pa lang ituloy yung applyan na yon. Kaya mas marami pa rin yung napauwi kaysa dun sa marami rin yung pinauwi nila bago pa lang mag-operate. Isipin mo, ang lalayo ng mga pinanggalingan nila pero nagsakripisyo sila lahat. Kaya shoutout sa kanilang lahat. Bali inabot na halos 2 araw yung applyan na yon, na yung isang batch lang ng araw na yon, inabot kinabukasan yon. Yung iba doon na natulog
para maghintay para sa kinabukasan. Hindi na umuwi, yung iba umuwi tapos bumalik na lang uli. Pero yung iba mga nakapag-decide na doon natulog sa kalsada. So grabe po yung hirap. Grabe po yung hirap. Hindi po biro yung pinagdaanan ng mga Food Panda rider para makakuha nila yung application na yon, yung approval na yon, yung activation ng account nila. Pero sabi naman nila, sulit daw talaga. Yung iba doon inabot ng 24 hours, mahigit. Kasi nga doon sila natulog. Kaya nung umuwi sila, talagang pagod na pagod sila. So kinabukasan hindi pa sila nakabiyahe kasi nagpahinga sila. Ngayon pa lang sila babiyahe, yung iba na natanggap doon. Pero sabi nung iba, sulit naman daw talaga. Sulit din yung ano nila. Kaya shoutout sa inyo lahat. Bilib na bilib talaga ako sa inyo. Tsaka kay Ma'am Arnett Santos sa GC ng Tropang South. Siya kasi nagsabi ng applyan na yon. Taga Las Piñas siya, Food Panda Las Piñas siya. Kasama rin siya dun sa nag-apply. Siya yung nagbigay ng info regarding dun sa applyan na yon. So shoutout sa iyo ma'am. Ride safe sa iyo. Yun nga, sa part naman ng mga Grab Express rider, so yun, medyo nainis nga sila ron. Bakit sila ganito? Ba't sila ganyan? Tamantalang yung mga Food Panda rider is pagkapasok nila, food agad sila. Hindi sila dumaan sa proseso. Pero syempre, hindi natin alam yung sistema. Hindi natin pwede sisirin sa mga Food Panda na nag-apply. Ang kagustuhan lang naman nila is makapasok kay Grab. So sana po walang maging conflict po sa pagitan ng Grab rider tsaka mga Food Panda rider na naging Grab na rin. Isang community lang naman po tayo. Hindi natin masisi yung mga Food Panda rider. Kahit naman ako pumunta doon sa posisyon nila na may mabigyan tayo ng pagkakataon na ganun yung sistema, is papatusin din natin. Actually, isa ako sa mga ganung sistema na diretso food na nag-apply kay Grab. Kasi ako dati, sabi ko hindi ako mag-a-apply kay Grab kung express lang din yung a-applyan ko. Pero nag-apply ako sa Santa Rosa Hub, sa Pabi Building. Doon ako nag-apply. Pero ang sinasabi nilang nakaka-alarm o alarming doon sa issue na yon, doon sa may hiring na yon, bakit magpapa-apply si Grab sa mga Food Panda rider na exclusive for Food Panda rider lang? Ang gagawin lang, isusurrender yung bag nila. So anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam kung alam ng management ng both side yan. Pero syempre alam natin na alam ni Grab yung hiring na yan. Kalokohan, hindi niya alam yan. Pero sa part ni Food Panda and then sa part ni Grab, ano ba yung plano ni Grab? Kasi nangyari na po dati yan kay Grab. Kay Uber naman dati, kay Uber, di sa mga kotse, sa mga Grab car. Ganyan din po yung nangyari. Hanggang sa tumagal, nabili na ni Grab si Uber. Wala na pong Uber. So sa akin lang po, sa aking sariling pananaw, sa aking sariling pag-a-analyze, possible ba na mangyari yun? Possible ba na mangyari yun kay Food Panda? Kaya ginawa ni Grab yun para kunin niya lahat ng rider ni Food Panda, para mawala na si Food Panda. Yun ba yun? Tsaka para masolo niya yung market nung food deliveries dito sa Pilipinas, para mawala ng pagkakataon na magkaroon ng kompetensya. So kumbaga parang ang usap-usapan kasi halos karamihan ng head ng Food Panda is nandoon na sa Grab. Ni ultimong yung mga IT. So possible ba yon yung mawala na si Food Panda at maging Grab na lang ang food delivery sa Pilipinas? Pwede, possible. Kasi nangyari na po dati sa Uber. And then ang isa pang sa mga nirereklamo ng mga Grab rider, bukod dun sa diretso food sila, is mas lalo daw tutumal. Mas lalo daw tutumal yung deliveries natin. Kasi nung wala pa nga daw yung mga Food Panda rider na naging Grab, is medyo matumal na. Lalo na daw ngayon na mas nadagdagan pa yung mga rider natin, hindi mas lalong tutumal daw. Pero tingin ko naman gagawa ng paraan ni Grab yan. Siguro naman napag-isipan ni Grab yan na hindi pwedeng mangyari yun, na hindi ka pwedeng mag-hire tapos wala ka naman mabibigay na delivery sa bawat rider, di ba? Siguro sana, umaasa ako na napaghandaan ni Grab yun. Siguro, ang alam ko, syempre, pati yung mga merchant o yung mga vendor, yung mga store, is lilipat din kay Grab. And kaya kinuha yung mga bag nila para din sa marketing strategy. Syempre, para wala nang ganong makitang Food Panda sa kalsada. Kasi yung mga food po kasi namin is part po ng promotion o marketing strategy para mai-promote yung apps ng bawat delivery courier sa Pilipinas. Yun po yun.
Yun, hoping for the best tayo, not for the worst. Kasi lahat po maaapektuhan. Marami pong maaapektuhan. Pero syempre, mas maganda talaga happy ang lahat. Sana mabigyan ng tamang sistema yung nangyari. So lahat naman tayo gusto magkaroon ng pagkakataon na kumita ng mas maganda, mas malaki. Kasi sa part nga ni Food Panda, hindi na po talaga maganda ang kitaan nila ron. Kasi hindi rin maganda yung sistema at hindi rin po maganda yung mga trato sa mga rider ni Food Panda. Kaya hindi nyo sila masisisi na lumipat sila. Kasi siguro sawang-sawa na sila sa sistema ni Food Panda. Real talk po yan, real talk po yan. Hindi sa ano. Ako pala, Food Panda rider din po ako na lumipat ako ng Grab. Nakita ko yung transition, nakita ko yung pagbabago, nakita ko yung pagkakaiba sistema, nakita ko yung pagkakaiba ng mismong kumpanya, kung ano yung mga benepisyong makukuha mo sa Grab at ano makukuha mong benepisyo kay Food Panda. Ako na nagsasabi na napakaganda. Kung ikukumpara mo kay Food Panda, napakaganda ng sistema ni Grab. Mas organized yung sistema niya. Sinasabi nga nila na pag napunta ka sa Grab, yun na yung huling courier na pupuntahan mo. Sabi lang nila yun, opinion nila yun. Hindi ko sinabi yun. Baka i-bash nyo ako. Diba? Yun lang naman yun. Ayan, papunta na tayo dito mga kabiwan mo to sa delivery natin. Charlie Angel. Ay, Charlie Angel? Pelikula yun ah. Charlie's Angel. Ito, Charlie Angel. Okay na po. Opo, salamat po. Ayan mga kabiwan mo to na deliver natin. Hindi ko napansin. Yung pangalan pala ng customer natin is Charlie Angel. Astig yung pangalan. Ayan mga kabiwan mo to na deliver na natin. So babalik tayo dun sa tambayan natin kahit malayo. Kasi dun tayo mas komportable yung tumambay. Okay lang naman bumalik. Walang masamang bumalik. Ayan mga kabiwan mo to. Ito pa yung isa sa mga kinaiinis, kinaiirita ng mga Grab Express rider natin. Kasi sa lahat po ng Grab Express rider natin, binigyan po sila o may nag-message sa kanila, minessage sila ni Grab regarding dun sa pagkakaroon nila ng food service type. Ang gagawin lang po nila is magre-repair sila ng dalawang rider para maging express kapalit nila, o mabigyan ng pagkakataon na malagyan sila ng food delivery. Ibig sabihin nun, kunyari ako, express delivery ako, express rider delivery ako, makakapag-repair ako ng dalawang rider na mag-e-express at babiyahe sila at matatanggap sila. Doon sa part na yun is mabibigyan ako ng food service type. Kumbaga sila yung magiging kapalit ko sa express. Bali dalawang ulo agad, dalawang rider agad, dalawang account agad ang magiging kapalit ko. So yun yung yun yung binigay na pakonsuelo ni Grab dun sa mga express rider. So sa part na yon, natuwa po din yung mga express rider na yon. Basta makapag-fill up lang, bibigyan sila ng link as referral link. Sige lang, okay lang. Bibigyan sila ng referral link na may code yon para pumasok sa account nila na nakapag-refer sila ng dalawang rider. Okay na yon, natuwa yung mga rider natin sa part na yon. Kasi yun na yung pagkakataon nila na mabigyan sila ng food service type. Ang problema, pagkalabas nung anunsyo na yon, wala pa yatang isang linggo o ilang days pa lang ang lumilipas, biglang nagkaroon o nalaman, nagkakaroon ng hiring sa Grab exclusive for Food Panda rider, na automatic pag nag-apply ang mga Food Panda rider at may surrender nila yung mga bag nila, food agad sila. So yun yung sinasabi lang napaka-unfair para sa part ng mga express. Para sa part ko naman, kung ako mag-analyze nun, may punto yung mga Grab Express doon. Dapat inuna muna sila bago nila pinag-apply yung mga Food Panda rider. Sana naging priority sa part na yon. Naiintindihan natin yung both sides sa part na yon. Hindi natin masisi ang mga Food Panda rider kasi applyan nga naman. And hindi naman din natin masisisi yung mga express na sa sakripisyo nila sa express. Siyempre madidismaya sila ron. Nagulat lang talaga yung community ng Food Panda na biglang pumutok yon
Siguro hindi rin expected ng mga taga-Grab na nagpa-apply yun na dudumugin sila. So yun yung naging issue talaga ron. Naiintindihan natin yung part ng mga Food Panda rider kung bakit sila nag-apply. At naiintindihan din natin ang mga Grab Express kung bakit sila nadidismaya. Ayos. Kung ako rin naman doon sa part ni Grab Express rider, mainis din ako syempre. Gaya sa akin, ako may express pa rin naman ako eh. Pinapatanggal ko yung express ko, pero sabi sa Zoom hindi na daw matatanggal yon. Sa mismong Grab, sabi ni Grab hindi na daw matatanggal. Eh wala naman ako magagawa na ron. And then sa part naman ni Food Panda rider, naiintindihan natin sila kasi gusto nila ng bagong sistema, gusto nila ng bagong field ng trabaho. Ibig sabihin, hindi naman sinabi kong bago yung field na ginagawa nila. Ibig sabihin bagong sistema, bagong nature, bagong pagkakataon na kumita. Shoutout Julie. Shoutout nga pala kay Junie, Food Panda rider. So yun yung yun yung pinaka main issue nila ron. Ayan mga kabiwan mo to, nandito na tayo sa Pambayan uli natin. Ayan, shoutout nga pala natin tong kasamahan ko na to. Shoutout ka na, sinishoutout mo. Tanggal ka ng mga viewers mo. Tanggal ka ng Tanggal ka ng para maganda-ganda yung pagkaka-shoutout natin, makilala ka nila. Shoutout nga pala kay Ted Aberia. Nasaan na? Wala pa na. Ayan. Shoutout nga pala kay JK. Siya yung sinishoutout ko kanina. Nakailan ka na? Kalalabas mo lang? Alas 6. Ayan, shoutout kay JK. At least ako, nakaisa na ako. Yun mga kabiwan mo to, nakakuha tayo ng second order of the day natin. So dun pa rin tayo nakakuha ng second orders natin, Sinangag Express. Isa to sa mga dahilan kung bakit mas maraming gustong mag-Grab at mas maganda kitaan kay Grab dahil dun sa fare nya. Malaki talaga ang fare nya, doble kay Food Panda. Yun lang po ang masasabi ko. Ayan, nandito na tayo sa second delivery natin, second pickup natin. Ayan, mukhang okay na. Kukunin na natin. Arrive muna tayo. Arrive at vendor. Ayan, check natin. Mukhang atin na yata ito para di tayo mga yun, atin na nga. Boss, kunin ko na boss ha. Salamat. Sign na lang po. Opo. Ay, sorry po. Okay na po, salamat. Ayan mga kabiwan mo to, nakuha na natin. Collect, okay. Kulang ba? Brewed coffee. Kulang pa ata. May kulang pa boss? Kape. Sige lang. Okay na boss. Sige lang. Ayun mga kabiwan mo to, kulang pala siya ng kape. Huwag ko daw itagilid. Maiwasan ko ba naman yung wag itagilid to? Yan, ganyan natin maiwasan yan, brad. Akit yata tayo dun sa drop off natin. Hoy! Papalis ka na? Oo, baka gusto mo mag shoutout. Shoutout sa tropa natin dyan. Sa lahat ng rider dito. Hoy! Shoutout mo naman sarili mo. Ako? Hindi naman ako baliw. Shoutout. Pangalawa ko na to eh. Dito rin. Ikaw? Ano oras ka lumabas? Nalabas ko lang? Nalabas mo lang? Oo, wala pa ako isang oras eh. Alas 6 ako eh. Alas 7 ako nandyan, pasado. 15, nasa biyahe pa ako eh. 7:20. Naka. Okay, shoutout.
Ayan mga kabiwan mo to, babiyahe tayo ng 2.4 kilometers at abutin tayo ng 5 minutes. And after nito, pupunta tayo sa Walter na pagbalik natin. Doon na tayo tatambay kasi bukas na yung Walter. Sir Nathan po. Ito po sir. Opo, bed na po. Sige, i-tip na lang namin kayo. Ay, salamat sir. Thank you po. Opo. Hiningal ako. Grabe mga kabiwan mo, hiningal ako daw. Grabe. Walang signal sa taas. Ay, salamat kay sir. Titipan niya daw ako sa magtitip daw siya sa apps ko. Sana hindi scam. Ilang beses na ako na-scam sa ganun eh. Sabi magtitip, hindi naman pala. Grabe. Hingal ako. Ayan. Thank you sir. Ayan. Shoutout kay Marlon Patani. Tumatawag sa akin. Bakit kaya? Marlon Patani. Kaya mga kabiwan mo to, na-deliver ko na. At hiningal ako. Grabe. Problema na ito ni Marlon. Baba tayo ng saglit at walang signal dito mga kabiwan mo to. Hindi ka may drop. Tinatawagan tayo ni Marlon Patani. Shoutout kay Marlon Patani. Tawagan natin. Marlon Day Patani. Anong gagawin? Ha? Ano? Okay na? Magta-top up ka? Okay na? Okay na ba? Shoutout ka muna. Shoutout ka muna. Yan, Manny, yan. Imani. Grab. Yes. Oo, yes. Hintayin mo lang. Yes. Okay. Okay. Yan, oo, yan. Yan, yan. Pinutin mo yan. Oh, yan. Pinutin mo yung grab na yan. Yan, number mo. Oo, number mo. Astig to si Marlon. Pa-video call pa. Oh, ilagay mo yung amount. Oo, lagay mo yung amount. Pindutin mo, mamili ka ron. Oh, yan, pasok mo yung 500. Oh, yan. Hintayin mo yung resibo. Yan, ipasok mo yung 12 digit, yung reference number. Oh, yan, pasok mo lahat yan. Punta ka ng top up ka. Okay na? Oh, shoutout sa'yo. Kasama ka pa sa vlog ko. Okay. Okay na, kita tayo sa Walter. Shoutout kay Marlon Patani. Astig. Video call ka ba? Ang lupit mo. Ayop ka. Mukhang marami nag-aabang sa akin doon ng mga Grab. Yung mga food panda rider na naging Grab, mukhang inaabangan nila ako doon at magpapaturo daw sila. No problem. Isang turo. Hindi, joke lang yan syempre. Boss, baka gusto mo mag-shoutout boss. Oy, shoutout pala sa tropang Tankfield dyan. Oy, Tankfield oh. Ang angas oh. Ang yabang naman nun. Ang yabang naman nito, tropang Tankfield daw. Ina-shoutout oh. Tropang Ever dyan, tulog-tulog muna kayo. Ay, shoutout na, tropang Tankfield tsaka Ever.
Tulog na daw kayo. Huwag na kayo kumuha ng booking.